Para sa mga manggagawang maliit lamang ang kinikita, bawat sentimo ay mahalaga. Tulad ng kalagayan ng ating mga construction workers, na kadalasan ay minimum wage lamang ang natatanggap. Pero alam niyo ba, may pagkakataon ding umunlad ang kabuhayan ng mga low-income workers kung mayroon lamang silang kaagapay. Madalas nating naririnig ang salitang kooperatiba sa ating mga komunidad. Maaring may nakilala ka ng naging miyembro na nito. Pero, bakit nga ba marami ang naiengganyong sumali dito? Ngayong araw ay palalalimin natin ang ating kaalaman tungkol sa kooperatiba at kung paano nakatutulong ang pagbuo at pagsali rito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Jabo Cabo at ito ang pag-unlad ng Sama-sama. Tara, kwentuhan tayo. Batay sa RA 9520 o Philippine Cooperative Code of 2008, ang kooperatiba o co-op ay isang rehistrado at independent na samahan ng mga volunteers na may iisang adhikain. Kadalasan, nais nilang tugunan ang kanilang mga ekonomikal, sosyal at kultural na pangangailangan. Ang mga miyembro ng co-op ay sila ring may-ari nito. Nagtutulungan sila sa pondo, pagpapatakbo at pamamahagi ng produkto at serbisyo alinsunod sa mga prinsipyo at patakaran ng kanilang co-op. Pero paano nga ba naging unique ang co-op? Ano ang pagkakaiba nito sa mga organisasyon at korporasyon? Ang cooperative kasi is an organization that is running a business, and it's an organization na pagmamay-ari ng lahat ng miyembro. Meron silang stake dito sa kooperatiba. Ibig sabihin po ba na may stake ang bawat miyembro ng kooperatiba? Sila rin ay mayroong sariling benepisyo na mga nakukuha dito? Dahil meron silang kapital. So, yung profit ay equally divided sa kanila at ang profit nila ay nakukuha nila through dividends. Paano naman po nabubuo ang isang kooperatiba? From a shared need to a desired outcome, doon nabubuo yung isang kooperatiba. Ang matatag na samahan at pagtutulungang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit interesado ang construction worker na si Gian na bumuo ng kooperatiba sa kanilang asosasyon. Sa kooperatiba po, ang tingin ko po dyan ay more on tulong sa financial aspect ng mga tao. Makakatulong po ito doon, lalong-lalo na sa mga oras ng emergency. Kasi pag ang accident po ay tumama sa kanila, pwede po silang dumulog sa kooperatiba para makakuha ng support. Open din naman po sila na magkaroon o sumali sa mga kooperatiba kasi nakikita nila na may benefits din naman na balik ito sa amin. Bukod sa tulong pinansyal, susi rin sa tagumpay ng co-op ang benepisyo at oportunidad para sa mga miyembro nito. Ayon kay Abe, wala kasi akong trabaho noong panahon na yun. Ang hirap pati mag-apply. And then dumating yung time na sabi nga nung subukan nyo kay Father kasi meron daw silang agency na hawak na maaaring matulungan kayo. Una po nila akong ipinasok ng painter, carpenter. Paano po ngayon nakakatulong sa inyo pag panahon ng pangangailangan? Kapag nakapasok ka sa kooperatiba, automatic yun may insurance ka eh. Yung insurance, hanggang hindi ka nag-quit dun sa cooperative, nandun yun. So relax ka na sa sarili mo kahit anong mangyari sa'yo. Kahit sa iba ka nagtatrabaho, madisgrasya ka man, automatically may matatanggap ka dun sa co-op. Sa karanasan ni Abe, makikita natin kung gaano kahalaga ang co-op sa pang-araw-araw na buhay ng mga manggagawa. Binubuo ang mga co-op, hindi lamang para sa kabuhayan at tulong pinansyal. Paraan din ito para makamit ang pangkalahatang kaunlaran ng tao. Kasi ang kooperatiba ay hindi rin lang naman siya sa business, may objective din na patuloy na paglililang ng katalinuhan at ng skills ng bawat miyembro. Parang batay rin po siya sa pangangailangan ng mga miyembro mula sa kanilang kooperatiba. Oo. So halaw talaga sa experience nila. Pangunahing layunin ng bawat co-op ang tulungang umunlad sa buhay ang bawat miyembro nito para sa sama-samang pag-angat ng lipunan. Alam niyo ba na may iba't ibang uri at anyo ang co-op? Batay ito sa layunin, serbisyo at pangangailangan ng komunidad. Yung credit cooperative, yun yung madalas. Ito yung nagpapautang sa mas mababang interes. Meron ding mga
water cooperative, diba? Kasi mayroon din mga hindi nare-reach ng water service. Yung housing co-op, yun yung dumadami ngayon. Meron din mga micro-retail, nagbibigay sila ng murang paninda, no? Alam ko na ang kooperatiba ay more on tulong pinansyal. Kasi karamihan po sa oras ng exams ng mga anak, walang ma-tuition dahil yung sahod nila ay hindi tugma doon sa time na mag-exam yung mga anak nila. Kaya yun ang isa sa mga nakikita kong opportunity dito na makakatulong isang kooperatiba. Para kay Abe, higit sa mga serbisyo at benepisyo na nakukuha niya sa ilalim ng co-op, mahalaga rin ang mga prinsipyo nito. Yun nga, makapagbigay ng trabaho. So, ibig sabihin, kailangan sapat yung nalalaman ng tao. So, gusto rin naming tumulong para makapag-conduct ng training para dun sa mga walang training pa. Dahil yung pong kooperatiba namin na talagang ang hinahanap nila yung mga tao na po pwedeng pagdating ng araw, sila mismo yung magbabahagi sa bawat isa ng tulong galing sa kanila. Ang co-op ay isang malawak at organisadong samahan. Tulad ng mga ordinaryong organisasyon at korporasyon, meron itong struktura at pamunuan. Pero paano nga ba binubuo ang mga ito? Ang kooperatiba ay binubuo ng pagtingnan mo, ang pinakamataas ay yung General Assembly. So, ito yung lahat ng miyembro ng kooperatiba at ang susunod dito ay syempre yung mga Board of Directors na hinahalal ng mga miyembro. At sa mga Board of Directors, doon kukuha ng mga officers. Mula sa salita mismo na cooperative, napakahalaga ng kooperasyon talaga ng members ng isang komunidad. May strategy rin to diba? Para ma-harness mo siya For a cooperative to work, dapat may active participation ka, no? Hindi lang nagbigay ka ng share capital. It's also a democratic organization, no? So, kailangan i-mobilize mo rin yung democratic obligations mo, diba? Na pag may General Assembly, nandun ka. Kung kailangan ng botohan, nandun ka para bumoto. May kaakibat na kapangyarihan at responsibilidad ang pagiging miyembro ng co-op. Kahit nagsasarili ang mga co-op, mahalagang nagtutulungan ang bawat miyembro nito para makamit nila ang layuning mapaunlad ang kanilang komunidad. Paano po kaya ito masisimulan? Yung pagbuo ng kooperatiba mula sa isang workers association? Magsisimula siya sa pangangailangan. Ano ba ang kailangan ng workers association? So, kailangan nilang magtukoy dito kung ano yung pinaka-kailangan, no? You can start as small as 15 members, no? And yun, maghikayat ng mas maraming miyembro kasi ang strength niya talaga is nasa collective. Yung demokrasya na dapat hindi mawala sa isang kooperatiba para lalong umusbong yung kooperatiba. Buksan natin yung ating mga isipan sa mga ganitong pagkakataon dahil isa sa mga objectives niyan ay maibsan yung dinadala natin mga suliranin sa araw-araw. Klaro sa ating lahat na kapag malakas ang samahan, bawat adhikain ay makakamtan. Sa kooperatiba, makakahanap tayo ng kapartner sa pag-unlad ng ating kabuhayan. Muli, ako po si Jabo Cabo na nagsasabing mas kaya pagsama-sama dahil katuwang mo ang kooperatiba.